Ayan mga sir, meron tayong kinalas-kalas ng makina dahil itong motor na itong mga sir ay galing pa ng ng Maynila, kaso dito nasiraan noong December pa to kasi wala pa budget si sir at ayun nga kinatagalan at sakto naman din na nag-PM sa akin na gagawin na raw, kaya ito dumating na yung pisa niya. Naging problema niyan nag loose compression, kumbaga nagsimula dun sa tensioner. Pakita ko muna yung original natin pisa para makita rin ni sir na taga Maynila. Iniwan kasi yung unit niya pero katapusan niya ito kukunin. 4 na valve seal, 2 exhaust valve na ito yung naging dahilan kung bakit nag loose compression, pero dahil sa tensioner kaya nadali. Pati yung chain guide naputol. Add Pro pinasabay na rin ni sir para hindi na raw siya nag-error. Tapos ito yung mga 2 gasket. Ayan, bali kaka-pick up ko lang to galing sa Partas. Ayan, pinick up ko pa to. Ito yung naging nagsimula to mga sir sa tensioner. Kaya kapag once na naramdaman nyo na yung lagitik ng motor ninyo, pinakamainam huwag nyo nang gamitin, pagawa nyo na lang kaysa dumami yung gastos ninyo hanggang sa bumaluktot. Yan, bumaluktot. Pati yung chain guide naputol na rin at naugasan na rin to. Re-grinding compound na lang to. Itong mga gasket papalitan natin to kasi kasama na yun sa yung black naman hindi ko siya pinalitan kasi goods naman siya. Wala naman ako nakikita problema. Yan, goods naman. May-ari nito mga sir ay police. May pinantahan siya dito kaso nag-loose compression. Hindi niya namalaya na umingay yung motor niya. Tapos nagamit hanggang sa tumalbog na lang yung kadena, hanggang sa nagsalubong na yung piston to valvula, kaya nag-loose compression. Kinalas natin dito para kahit pa paano ay hindi na tayo magkakalas ng tangke, kasi kung dudukutin natin magkakalas pa tayo ng tangke, mas maraming gagawin. Ito na lang yung ginawa ni Qualito para kahit pa paano mahigpitan ng maayos saka malinisan. Kaya sisimulan na natin itong ikabit yung nabili natin. Location natin, kung kataka kayo, location natin mga sir dito sa Aguo to mga sir, San Joaquin Norte, Agulo yan. Pero i-grinding compound pa natin yung kanyang valvula. Nandiyan na rin yung valve seal nyan. Syempre yung head mga sir, nire-facing natin yan kasama yung block. Ano yung makina nya, tapat nito mga sir McDo. Ayan yung McDo. Yan. Alam, MacArthur Highway rin to mga sir. Sa kabilang shop naman, open naman doon. Dahil andun naman sila kapulong. At yung kapatid ko sila nato, andun naman sila. Yan. Andito na ngayon yung yung orange na binibenta ko. Siya yung ginagawa kong service ngayon. Pero kung sakaling may bibili pa rin yan, ay ibibenta ko pa rin yan. Saka X4 sa akin din yon, yung TMX sa akin din yon, yung nakatakip doon yun yung CBR ko, binibenta ko pa rin yan. Kaya kung sa may mga willing bumili ng CBR ko na yon, binibenta ko ng 75 mga sir. At syempre nagbibigay ko ng warranty doon, basta hindi lang matiyo ng langis, kasi alagang-alaga ko po yun mga sir. Kahapon ay kinarwash ko yung 2 na yan, tapos dahil nga na-stock yung mga brake fluid ay sinadya ko na rin pinalitan, chinik na rin mga pre kasi 3 months na hindi ko na pa-andar. At kahapon pina-andar ko rin naman at 1 start din siya. Tapos nag-additional lang ako ng gas para hindi mapanis yung naiwang gas sa tangke at hindi rin kalawangin. Sige, simulan na natin to. Ito na mga sir, nalinisan na natin, na-regrinding compound na rin. Dito na rin sa inyo pinakita yung pag-regrinding compound dahil pare-parehas lang din naman yung sa mga Click at sa Yamaha. Yan, lagyan na natin yung ito na yung mga pinagpalitan natin.
At sa pag-assemble na may BBA rocker arm, syempre mahuhuli muna tong camshaft. Ihuli nyo to para maipasok nyo ng maayos yung rocker arm na intake, yung may BB rocker arm, BBA rocker arm. Tsaka tornilyo muna dito para kasi titigas na mamaya yan pag naibalik mo. Yan, lagyan natin yung rocker arm. Ito yung uunahin nyo muna, saka nyo ilagay yung camshaft. Gagamit lang kayo ng flat screw dahil ito kasi may spring. Sungkitin nyo dito pag ganun nyo habang nilalagay nyo yung camshaft para hindi kayo mahirapan. Tapos susukatan pa rin natin to. Ang sinusukat natin dyan 10 saka 22 para hindi siya malagitik. Tapos na tayo din sa head, yung block naman. Babalikan natin yung stock block nya. Hindi natin pinalitan yan kasi goods pa naman. Kasi yung unit sariwa pa naman to. Nasira lang yung motor dahil sa tensioner. Kaya pagka lumagapakpakpak na yung makina, yung trug makina nyo, pa-check up nyo na kagad kung nyo nang gamitin. Kaysa naman na lalong magkakaroon ng problema na tulad nito, taga Maynila pa, tapos ito na A1 yung unit ni Sir kasi duty siya si Sir duty. Nalagay natin yung base gasket dowel pin, huwag nyo rin kalimutan. Ayan, dalawa yan. Yan na yung bagong base gasket natin. Ayan, maglagay kayo ng basahan dyan mga sir para habang kinakabit nyo yung piston pin lock, habang kinakabit nyo yung piston pin lock para hindi tumalsik dun sa loob, para hindi kayo mapa-overhaul dahil maghahanap ka ng piston pin lock. Ayan, lagyan nyo ng langis mga sir yung piston pin gap natin o yung piston ring gap natin, segregate nyo pa rin yun para hindi umusok. Tapos lagyan nyo ng langis pampadulas. Ayan, kakabit natin yung head. Yung gasket natin mga sir bago po yan. Yung pinakita ko sa inyo yung mga pinagtanggalan natin. Ito yung pinagtanggalan natin yan kanina. Teka, tapos tutornilo lang natin yan at i-TTDs natin, top dead bubaga, para pag pinandar natin start siya kaagad. Basta kapag kayo nag-class naman, segregate nyo na yung pisa, madali nyo siyang maibabalik. Yan, pakita ko muna sa inyo kung saan ako kumuha ng top dead. Sa magneto may makikita kayong ganyan yan, tapos guhit yan, ganoon. Tapat nyo rito yung parang may mga ganoon din yan parang arrow. Wag dito, wag dito, wag dito, dito mismo yan. Yan, pag na-top dead nyo na yan, puntaan nyo dito. Kailangan yung tuldok na rin yan sa may ibabaw ng sprocket cam, dapat nakatutok dun dito. Ito, tapat yung mismong gitna nito. Kasi kung tatanggalin mo to, merong kanyan, ayan yung guide nya yan, dapat tapat yan. Kaya sakto, sabay nyo na rin tong compression release nya na ilagay. Tapos valve clearance nyan 10 saka 22 ang ilalagay natin. Kapag 24 kasi malagitik, kaya 10 saka 22.
nasukatan na yung sa taas. Sinukat natin dun ay 0.010. Sa baba naman 0.022. Pero standard niyan 25. Kaso malagitik na masyado. Na-try na namin yan. Kaya 22. Pero ang pinaka-standard yan 20 hanggang 25. May cold pa yan. 20 hanggang 25. Kaso ginagawa namin 22 lang. Pag sinukatan mo ng 20 naman, parang kala mo parang pigil yung makina. Yan, dahil tapos na tayo mag valve clearance, yung cover naman, valve cover. Yan, so natin yan, no? Solenoid o yung BBA motor. Kasi yan yung ano, tutulak. Yan, yung bago nating tensioner. Tatagay lang yan ako. Tirgay. Yan. Lahat ang ginamit natin dito mga sala, original po lahat yan. Pisa nito galing pa doon sa kabilang shop sa Maynila. Pinapadala ko dito. Kaya kung sakaling kayo magpapa-overhaul dito, magpapatap-overhaul, ayan, siyempre bago namin kayo pabili ng pisa, chine-check muna yan. Choice nyo yun kung kayo ang bibili or dito kayo bibili sa akin. Kaso ang gawaan natin 2 days dahil kukunin pa sa Maynila at papadala dito, kukunin sa kabilang shop. Yan, sunod natin yung water pump at siyempre lagyan nyo ng Betagree dito para di mag-leak. Ito naman sa nabuo natin yung makina at pwede na natin to ikabit sa kanyang chassis. Ayan, ito mga sa napagsama na yung makina sa kanyang chassis at mamaya maya mapapandaan natin to pagka naikabitan natin lahat ng mga sensor, pati throttle body sa yung ano stator, kasi magkakabit pa tayo ng AdPro. Yan ang request ng may-ari. Okay, naikabit na natin mga sir lahat ng sensor, pati yung AdPro naikabit ko na rin yan. Yan, kabit na. Tapos coolant na lang, tsaka change oil. Tapos tatry na natin paandarin para sa webis daw ay makuha na to. Okay, ito na mga sir, pinaandar na natin. May ikot na yung gulong. Yan, one start yan mga sir. Tayo natin. Okay, on natin. Kilometer na ito. Meron pa siyang check engine mga sir, kasi hindi pa natin yan ini-erase dahil da-diagnose pa natin yan. Pinandar lang muna natin para umikot yung langis, para pumunta doon sa head. Yan, hindi ko muna yan bibiritin, minor lang muna para hindi mabigla yung pisa na bagong nilagay. Yan, 34 yata yan. Yan, 21,864 ang kanyang kilometer. Okay, maya pa kunti, tapos idatayin na natin. Dahil Yamaha yung ginagawa, yung takip mamaya pa natin babalik yan. Yan, parang bumubula para matanggal yung hangin, kasi magkakaroon pa ng check engine yan or overheating logo pala.
Hindi siya tulad ni Honda. Kahit sarado mo na kaagad, okay na. Sa Yamaha, hindi. Kailangan mo munang painitin ng gusto yan. Okay, nawala na yung check engine. Yung nakailaw dyan, yung ABS. Minor, maganda rin yung kanyang minor. Engine speed, yan, saktong-sakto. Okay na yan. Ibalik na lahat-lahat ng fairings nyo. Tapos road test naman. Okay, ayan mga sir, tapos na. Nabalik na yung fairings. At yung top box na lang ni sir dito. Yan, goods na. Pwede natin maiuwi. Yan, ganito na lang yung video natin mga sir. Location natin dito mga sir ay San Joaquin Norte. Agulaw yun, tapat siya ng McDo.